Magandang araw mga bata! Samahan niyo akong muli na pag-aralan at sagutan natin ang MAPI Health Quarter 3, Week 1. Malusog na gawi ng pamilya. Sa araling ito, matututuhan mo ang mga malusog na gawi na maaaring gawin kasama ang pamilya. Tingnan natin ang larawan. Makikita natin ang isang pamilyang kumakain ng sabay-sabay. Ang pamilya, gaano man kaliit o kalaki, ay magiging masaya kung lahat ay nagtutulungan at sama-sama. Ang pagsasama sa paggawa ng mga gawaing nakabubuti sa kalusugan ay may pakinabang di lamang sa iyo, kundi pati na rin sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pamilyang sama-sama sa pagsasagawa ng malusog na gawi ay sama-sama rin sa pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Ano-ano ang mga gawaing maaaring gawin ng sama-sama ng pamilya? Una, paglilinis ng bahay. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat nakikibahagi upang mapanatiling malinis ang tahanan. Tingnan natin ang larawan. Sama-sama silang naglilinis ng kanilang bahay. Magiging magaan at kasiya-siya ang paglilinis ng tahanan kapag nagtutulungan at sama-sama itong ginagawa ng buong pamilya. Para naman sa ikalawang bilang, paghahanda at pagkain ng sabay-sabay. Ang paghahanda at pagkain ng sabay-sabay ay isang paraan upang maging malapit ang pamilya sa isa't isa. Kapag kumain ng sabay-sabay ang pamilya, nakakapag-usap ito at nagkakamustahan sa mga ginawa nila sa buong araw. At nagiging dahilan din ito upang lalo silang maging malapit sa isa't isa. Pangatlo naman ay pag-iihersisyo. Ang pamilya nag-iihersisyo ng sama-sama ay mas mabuti sa pisikal at emosyonal na kalusugan. Isa din itong paraan para mag-bonding ang pamilya. Halimbawa, kayo ay sabay-sabay na nag-biking o kaya sabay-sabay naman kayong nag-jogging. Pang-apat, paglalaro at paglilibang. Liban sa isa itong masayang gawain, ang paglalaro at paglilibang ng pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kasapi na makapag-usap at makapagsama-sama. So makikita natin sa larawan na sila ay masayang naglalaro kasama ang kanilang nanay, tatay, ate at kuya. Panglima, pagdarasal at pagsisimba. Ang sama-sama na pagdarasal at pagsisimba ay magandang pag-uugali na nagbubuklod sa pamilya at nagpapalakas sa pananampalataya sa Diyos. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa isang papel, isulat ang bilang ng larawan na nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya. So sa gawaing ito, ang isasagot lamang natin ay bilang lamang. Kung ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya. Sa unang larawan, makikita natin na si tatay ay nagla-laptop. Si nanay naman ay nagsi-cellphone at ang dalawang bata ay naglalaro sa tablet at may speaker pa ang isang bata. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama. Hindi ito nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya, kaya ang number 1 na bilang ay hindi natin ilalagay dito. Tingnan natin ang number 2 na larawan. Makikita natin na sabay-sabay silang nagdarasal at kakain sila ng sabay-sabay. Nagpapakita ba ito ng malusog na gawi ng pamilya?
Tama, ito ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya. Kaya, isusulat natin ang bilang dito sa ibaba. Number 2. Para sa ikatlong larawan, makikita natin na nagbabanding ang pamilya, sila ay nagpipiknik. So, ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, ito ay nagpapakita. Kaya isusulat natin dito sa baba ang bilang. Number 3. Ikaapat na bilang, makikita natin na ang pamilya ay sama-samang gumagawa ng mga gawaing bahay. So ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama, ito ay nagpapakita. So, ilalagay natin dito sa baba ang bilang. Number 4. Sa ikalimang bilang naman, makikita natin na si nanay ay nagluluto ng pagkain samantalang ang dalawang bata ay naglalaro lamang, hindi sila tumutulong sa kanilang nanay. Ito ba ay nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya? Tama. Hindi ito nagpapakita ng malusog na gawi ng pamilya, kaya hindi natin ilalagay ang kanyang bilang. Gawain sa pagkatuto bilang ikalawa. Basahin ang talata. Sagutin ang mga tanong sa sagutang papel. Ito ang pamilya ni Mang Efren. Tuwing umaga, nagluluto si Aling Josie ng almusal. Sina James at Rose naman ay nag-aayos ng hapagkainan. Sila ay nagdadasal bago kumain. Pagkatapos kumain, sama-sama sila sa paggawa ng gawaing bahay. Sama-sama rin silang nag-iihersisyo. Sa kanilang bakanting oras, sila ay naglalaro ng chess at nagkukwentuhan. Palaging sama-sama ang pamilya ni Mang Efren, kaya naman ang kanilang pamilya ay malusog, masigla at matatag. At para sagutin ang mga tanong sa talata, una, ano ang mga sama-samang ginawa ng pamilya ni Mang Efren? Ano ba yung kanilang sama-samang ginawa? Naalala niyo ba? Tama. Sama-sama sila sa paggawa ng gawaing bahay, pag-eehersisyo, paglalaro at pagkukwentuhan. Sa ikalawang tanong naman, ano ang epekto ng sama-sama nilang paggawa ng mga gawain? Ano kaya ang naging epekto nito sa kanilang pamilya? Tama, ang kanilang pamilya ay naging malusog, masigla, at matatag. Ikatlong tanong, sa iyong palagay, mahalaga ba ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya? Bakit? Mahalaga ba ito? Tama. Mahalaga ito dahil isa ito sa mga paraan upang maging malapit ang pamilya sa isa't isa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagtambalin ang larawan ng gawain ng pamilya sa mga salitang tumutukoy dito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Dito sa ibaba, makikita natin ang mga iba't ibang gawain ng pamilya. Pag-iihersisyo, pagkain ng sabay-sabay, paglilinis ng bahay, pagsisimba at pagdadasal at paglalaro at paglilibang. Dito naman sa itaas ay ang mga larawan. So ito ay ating pagtambalin. Sa unang bilang, pag-iihersisyo. Alin kaya sa mga larawan ito ang nagpapakita ng pag-iihersisyo? Tama. Letter B. Pagkain ng sabay-sabay.
Anong letra kaya ito? Tama, letter B. Paglilinis ng bahay. Alin kaya sa mga larawan na ito ang paglilinis ng bahay? Tama, letter C. Pagsisimba at pagdadasal. Ito ay anong letra? Letter E. At panghuli, paglalaro at paglilibang. Anong letra kaya ito? Tama, letter A. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ano-ano ang mga gawaing sama-sama ninyong ginagawa bilang pamilya? Kopyahin at punan ang chart sa pamamagitan ng pag-check. Gawin ito sa isang malinis na papel. Tingnan natin ang chart sa ibaba. Nakasulat dito ang iba't ibang gawain na sama-samang ginagawa ng pamilya. Dito naman, i-check mo ito kung ginagawa nyo ito at i-check mo naman dito sa hindi nagawa kung hindi nyo naman ito ginagawa. Halimbawa, pag-i-ehersisyo ng sama-sama. Kung ang pamilya ninyo ay nag-i-ehersisyo naman kayo ng sama-sama, so ang i-check mo ay nagawa. Ganun din ang gagawin sa ikalawang bilang, ikatlo, ika-4 at ika-5. Para naman sa ating assimilation, piliin ang wastong salita sa kahon na bubuo sa pangungusap. So makikita natin ang isasagot natin dito sa loob ng kahon. Matatag, pamilya, sama-sama. Ang patlang, ano kaya ang sasagot natin dito? Tama, pamilya. Ang pamilya gumagawa ng tama. Sama-sama. Ay nagiging malusog, masigla at tama. Matatag. Ang pamilya gumagawa ng sama-sama ay nagiging malusog, masigla at matatag. Hanggang sa muli mga bata,